Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam sa mga bus terminal ang pagdami ng mga biyaherong piniling mag-commute kesa magdala ng sariling sasakyan ngayong Semana Santa dahil sa sobrang mahal ng presyo ng krudo. Ang problema, yan din ang dahilan kung bakit kumonti naman ang bilang ng mga bus. Kaya sa ilang terminal, pinapatos na ng mga pasahero kahit tayuan, makabiyahe lang. At mula po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, as of 5 p.m. ay umabot na sa 134,000 ang paserong naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at posible daw umabot pa yan ng kulang-kulang 200,000 ngayong araw. Inaasahan nga abot sa 200,000 na pasero ang dadagsa ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagdami lalo ng mga bibiyahe ngayong Semana Santa. So nakita natin talagang sumisipa yung bilang ng mga pasero natin. Talagang man nakaka-contribute na yung mga dati nating private motorists na ngayon nagko-commute na lang kasi nga dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. So nakikita natin yung trend na yan na magpapatuloy lalong-lalo na pagdating ng Wednesday. Isa sa kanila si Liza na minabuting sumakay na lang ng bus kesa magdala ng sariling sasakyan. Yung gastos po sa gasolina kasi hindi na natin alam kung magkano pa magtataas ang gasoline. Every week nagtataas eh. Tapos at the same time, yung hassle na pagpunta mo dun sa area we're in, katulad sa Baguio, napaka-traffic. Dagdag po yun. Kaya kahit standing room na lang, talo-talo na. Papatusin ko na para at least, total, hanggang Imus lang naman. Mas pinaigting naman ang pinapatupad na seguridad sa terminal. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon ng Parañaque Police at Highway Patrol Group para matiyak na nasa ayos ang lahat. Kinumpirma naman ng PITX na 3 bus driver ang nagpositibo sa random drug testing ng LTO kahapon dito sa terminal. Sila ay immediately kinonfiscate yung mga license sila, no? Sasailalim sila sa confirmatory test sa DOH. Pero for now, hindi sila makakapag-drive. Di naman naiwasan ng ilang pasero ang mangamba kaugnay nito. Nakasalala yung kaligtasan ng mga pasahero. So, kung maaari, yung maging lang na hindi dapat gumagamit. Siyempre hindi po normal yung pag-iisip ng gano'n pagka nagpapapositive silang gano'n. Sana wag na silang palalo pag bumabiyahe, wag silang gumagamit ng droga. Magkaroon sila ng peace of mind na we're doing all the necessary checks, no? Hindi lamang doon sa sakyan, kundi pati sa driver para tiyakin na tama, nasa kondisyon parehas. Sa kabila naman ng babala ng LTFRB laban sa mga di-otorisadong pagtataas ng pasahe sa mga bus, hanggang kanina, may namomonitor pang kaparehang issue ang pamunuan ng PITX. Kanina, meron na naman tayong natanggap na reklamo sa isang ordinary bus or non-aircon bus. No? Ang sinasabi ng pasahero, dati 1,000 lang to, ngayon 1,200 na. So we gathered that information, we're verifying kung talaga naman nagtaas siya, and then we'll submit the same to LTFRB para sa kukulang investigasyon at kung kinakailangan, di patawan din ng parusa. Sa iba pang terminal sa may EDSA Pasay naman, dagsa na rin ang mga biyahero. Pero kumpara umano dati na maya't maya ang alis ng mga bus, ngayon hindi na po siya katulad dati na makakasakay ka kaagad. Ngayon hindi, kailangan pa maghintay bago ka sumakay. Tapos marami pang bit-bit yung iba. Hinihintay na kasing halos mapuno ang mga bus bago lumarga. Marami kasi sa mga kumpanya ng bus, nagbawas na umano ng biyahe sa mahal ng diesel. Dati 60 ho yun mahigit, ngayon 40 na lang po. Baka magbawas pa po yan, gawa ng nagtaas na ng mga diesel. Dagsari ng mga pasahero sa ilang terminal ng bus sa Sampaloc, Maynila. Karamihan sa mga biyahe rito ay pa Ilocos at pa Cagayan Valley. Sa ngayon po, fully book na po lahat yung trip natin hanggang gabi po. Pero po yung mga day trip po natin, yung mga wala pang reservation, magdadagdag po tayo niyan pag makita namin na marami pang pasahero na nag-aabang na walang reservation po. Marami na ring pasahero sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Samantala, balik tayo dito sa may PITX
Ayon sa pamunuan ng PITX ay sa Wednesday nila inaasahan ang pinakadagsa ng mga pasahero na posible raw mahigitan ang mahigit sa 200 pasaherong naitala noong nakaraang taon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At sa mga lilipad naman mula NAIA, alamin na kung kasama mga airline nyo sa mga naglipat ng terminal. Kung may hahabol namang mag-book, gawin na yan ngayon bago ang pagmahal ng fuel charge simula bukas. Ang latest sa NAIA, alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Mel, sa mga oras na ito, dagsa na po yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Kung makikita mo sa likod ko, Mel, umiikot na yung pila sa check-in counter ng isang airline dito. Ito po kasi pinagsamang domestic at international flights. Pero sa mga self-check-in kiosk, na wala pong pila sa ngayon. Pero pagdating po doon sa self-bag drop, may konting pila yan. Ang sabi ng MIAA, 150,000 na pasahero kada araw ang inaasahan nila ngayong Semana Santa. Narito ang report. Nag-alangan pa dahil may krisis pero itinuloy na rin ng pamilyang ito mula Southern Leyte ang kanilang bakasyon pa Thailand. Sayang kasi ang nabook nilang ticket last year, 18,000 pesos round trip na para sa 4. Nagdadalawang isip na po, kaso nakabook na kasi. At minsan lang po at it's our first international flights. Nangamba, baka maglakad na kami pa uwi. Kasi yung taas at taas kada araw. Biyaheng Bicol naman ang pamilyang ito na mura pa ang nabook na ticket. Nagmahal na nila ngayon pero lalo na pag tumaas na ang fuel surcharge sa mga flights sa April 1 hanggang 15. Nung nagbook kami, nasa 5,000 pa lang yung per person. Pero ngayon, parang nasa 8 na or 7. Mag-Albay tour din kami ngayon, tapos magsiswimming po, ganun. Abiso rin sa mga pasahero, 6 na airlines ang nalipat sa Terminal 3 habang isang airline ang nalipat sa Terminal 1. Kaya i-verify muna ang inyong terminal assignment bago pumunta sa airport. Simula bukas, babawasan ng hanggang kalahati ang sinisingil na passenger service charge. Pati ang sinisingil din sa mga airline na landing at take-off fees. Sa kabila ng krisis sa langis, nag-abiso ang mga airline na may sapat silang jet fuel kaya tuloy ang mga flight. Bagaman may mga magbabawas. Protektado ang pasahero ng passenger bill of rights. By end of this April at saka early May, may mga ruta na babawasan nila yung at magko-concentrate sila doon sa mga airport na maraming pasahero. Sakto naman sa Semana Santa ang uwi ng halos 100 overseas Filipino workers mula Kuwait na nagpa-repatriate sa gobyerno dahil sa takot na maipit pa sa gulo sa Middle East. Iiwan doon ni Mark Delenya ang pagiging line crew na may sahod na katumbas ng 25,000 pesos kada buwan. Natatakot po ako, gusto ko nang umuwi. Kasi abang nagtatrabaho ako, naririnig namin mga bomba. Tinamaan din ako ng medical dun medical problem dun Lupus po sir. Pag okay na po yung situation, babalik din po. Binigyan sila ng tig 10,000 pisong tulong ng Department of Migrant Workers. Kung sa NAIA, 1.3 million na mga pasahero ang inaasahang bibiyahe ngayong Holy Week. Sa mga airport naman sa probinsya, aabot ng mahigit kalahating milyon ang mga pasahero ngayong Semana Santa, bagyang mas mataas kumpara sa 2025 Holy Week. Mel, kung kayo ay papunta pa lang dito sa NAIA, kung international flight yan, ang payo ng mga airline, at least 4 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na kayo. Kung domestic flight, dapat 3 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na sa airport. Pero alam mo, ilang nakausap ko rito, 7 hours, 6 hours bago yung flight nila, nandito na sila kasi inasahan daw talaga nilang dagsa yung mga pasahero ngayong Semana Santa. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang taas pasahe at singil sa mga barko bagaman hindi pa inaanunsyo kung kailan epektibo. Hanggang 30% ang pwedeng maximum increase at dapat alinsunod sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon sa Marina, kailangang balansehin ang interes ng mga negosyante at mga pasahero sa gitna pa rin ng problema sa napakamahal na langis. Extended penitensya naman ang papasanin ng marami dahil sa inaasahang pagmahal ng bilihin. Pag-amin ng Malacanang, hindi na yan mapipigilan pagsapit ng April 16. Nakatutok si Maki Pulido.
Nang pumutok ang gyera sa Middle East na nagresulta sa pagsirit ng presyo ng langis, nangako ang nasa 21 manufacturer ng mga pangunahing bilihin na kakayanin nilang hindi magtaas ng presyo hanggang April 15. Para lang ito sa mahigit 200 produktong delata, gatas, kape, instant noodles, asin, sabong panlaba, bottled water at condiments na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang presyo set by the DTI ay 25.25. Ang presyo dito ay 24.50. Inikutan ni Trade Secretary Cristina Roque ang ilang supermarket sa Taguig City. May mga produkto namang mas mababa pa ang presyo sa suggested retail price. Bili ng Trade Department sa mga probinsya kung saan ramdam ang pagmahal ng delivery ng mga produkto. Dapat pa rin silang sumusunod sa itinakdang presyo. There is no price increase for basic necessities and prime commodities until April 16. Pero sa April 16, posibleng may ilang basic necessities and prime commodities nang magmamahal. Di pa lang masabi sa ngayon kung magkano at alin sa mga ito. Definitely, we can expect some price increase but not for all. Kasi nag-usap po kami ng mga manufacturers. There's no need to panic, there's no need to hoard kasi marami po tayong supply. Maging ang Malacanang, aminado na rin hindi na mapipigilan kung may magtaas ng mga presyo ng bilihin pagsapit ng April 16. May mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po. Ang listahan ng mga binabantayang produkto ng DTI dapat nakapaskil sa labas ng grocery. Nakapost rin ang mga ito sa website at social media page ng DTI. Ngayon na merong ganito nangyaring para energy emergency na rin, I think makakatulong na rin sa amin mag-budget kung i-check din namin yung price ng DTI. Kung ano yung kaya nating makonsume, kung anong kaya nating bilihin, yun na lang. Walang panic buying. Di ba po? Para lahat maka-avail. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kahit nangalahati ang mga turista sa Baguio City, mahigpit silang monitor lalo sa mga pasyalan. Ultimo sa Lion's Head na madaraanan papunta roon, maghihigpit para iwas traffic. Mula roon, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, nandito tayo ngayon sa pamosong Lion's Head sa Baguio City, isa sa mga sikat na selfie spot dito sa lungsod. Pero dahil minsan nagdudulot ito ng traffic, naglatag ng plano ang Baguio LGU para hindi na humilera sa may kalsada ang mga turista na gustong magpa-picture dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, talagang tumumal ang bilang ng mga turista ang umaakyat sa Baguio dahil sa wala pa ring tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tumaas ulit ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Higit na mas mataas sa Baguio, ang summer capital ng bansa. Sa kabila niyan, may ilan na hindi pa rin umatras sa plano na magbakasyon sa Baguio. Minsan lang naman para masayang family. Kasi mga balikbayan mga anak ko. Minsan lang naman sa loob ng isang taon. Ayon sa Baguio City LGU, kalahati ang nabawas sa tourist arrivals nila sa lungsod ngayong Semana Santa. Dama rin ng mga hotel at restaurant ang epekto ng pagtumal ng turista sa Baguio. Sa hotel na ito, abot ng 60% ang nalaga sa karaniwang bookings nila. Kung dati raw, pahirapan makapag-book sa kanila tuwing Semana Santa, ngayon, swerte na kung mapuno ang kalahati ng mga kwarto nila. In terms of booking and revenue, of course, there's a drastic decrease. As we observe, marami talagang cancellation. And then we're hoping that they could reschedule it. Sabi ng Baguio City LGU, posible na makabawi ang mga hotel sa darating na Huwebes Santo. Pero panandali ang ginhawa lang daw ito. According to our hotels, aakyat ng kanilang occupancy rate by Thursday. Aakyat ng 80%. Pero by Saturday, bababa uli. Swerte na lang na makakuha uli sila ng mga 30 to 40% occupancy in the succeeding weeks. We're hurting. Kaliwat kanan ng epekto ng walang tigil na paglobo ng presyo ng petrolyo sa ekonomiya ng Baguio. Mas malala pa raw ang epekto nito ngayon kumpara nung COVID-19 pandemic. From an economic perspective, mas hirap ngayon. We are even better off when we started with COVID-19 Economically, mas maganda pa nga yung
status natin eh. Kahapon, ipinasa ng Baguio City Council ang resolution na nagsasailalim sa lungsod sa state of emergency. Pinag-aaralan na raw ng Baguio City LGU ang pagbuo ng kanilang economic continuity plan para matugunan ang epekto ng taas presyo ng langis at iba pang bilihin sa iba-ibang sektor. Bagaman kumonte, patuloy naman ang dating ng mga turista sa Baguio. Ang Lion's Head na dating pinipilahan ng mga turistang papasok ng Baguio, isa sa mga choke points na nagdudulot ng pagbagal ng mga sasakyan. Kaya gustong gawa ng paraan ng DILG. Si Mayor Benji Magalong, sinisigurado niya na ang Cannon Road ay magiging obstruction-free. Number one notorious dyan yung Lion's Head. Tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie. Nagiging backed up ang traffic sa lahat. So, titigil yon, may isang lane lang na pwede. So, marami mga initiatives sa ganyan all over the Philippines na gagawin para obstruction-free. Ngayong araw, wala masyadong tumigil para magpakuha ng picture. Pero may nakalatag din na plano ang Baguio LGU para hindi na ito magdulot ng pagbagal ng daloy ng sasakyan. Let them enjoy. Anyway, nandun naman yung Philippine National Police to manage yung traffic, to make sure that everybody is safe doon sa area. But ang long-term na solution namin doon is, once na matapos namin, di ba may open space doon? Na dating creek yun eh. Kung stable yun, i-concrete namin yun. Doon na namin magiging parking area na yun. Tapos ililipat na rin namin yung aming mga entrepreneurs doon. Para doon na lahat, maluwag na lahat yan. Mel, kanya-kanyang diskarte ang mga restaurant at hotel dito sa Baguio para lang makaraos. Kabilang daw dyan ang pag-cut ng kanilang daily expenses at pag-collaborate sa mga local business para mas makaakit pa ng mga turista ang aakyat dito sa summer capital ng bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Iniutos ng Pangulo sa Foreign Affairs Department ang pakikipagdialogo sa Iran. Yan po ay para ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis na papuntang Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz, na kritikal na daanan ng mga inaangkat na langis mula sa mga bansa sa Middle East, iniutosan ng Pangulo sa Foreign Affairs Department na makipag-high-level discussion sa Iran para sa ligtas sa pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas. Napag-usapan na yan sa meeting ng Uplift, ang komiting binuo para ibsan ang epekto ng krisis sa langis na pinangungunahan mismo ng Pangulo. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow. Sinabi po rin naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Sinabi naman ng Pangulo na kasama rin sa napag-usapan sa puno ng Uplift Committee kahapon ang rekomendasyon na maglagay ng price cap sa imported na bigas na hanggang 50 pesos kada kilo. Maglalabas na raw siya ng executive order o formal na kautusan para maipatupad ito. Inaabangan na rin ang magiging pasya ng Pangulo ukol sa pagsuspindi sa excise tax sa langis na magpapababa sa presyo ng diesel ng 6 na piso at 10 piso naman sa gasolina. Sa ngayon, patuloy ang pagkalap ng supply ng Energy Department. Magtatagpo ang DBCC ngayong linggo para ibigay ang kanilang pag-aaral dito sa bagay na ito sa excise tax. Na-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Ang Pangulo, tuloy umano magtatrabaho ngayong Semana Santa habang nasa Ilocos Norte. At dahil Holy Week, may ipagdarasal naman si Palace Press Officer Claire Castro, ang mga basher at mga kritiko ng gobyerno. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Kasabay ng pagharap sa krisis sa langis, siniguro ng palasyo na hindi nakakalimutan ng administrasyon ang usapin ng katiwalian. Huling araw na ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero tuluyan niya ang paghahanap ng pananagutan sa mas marami pang malalaking isda sa flood control scandal. Panindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one. Of course. Yan ang gusto. No matter how high up. Definitely.
Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pa-media. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sumuko na ang driver na tumakas sa gasolinahan sa Quezon City nang hindi nagbabayad para sa full tank. Humingi siya ng paumanhin sabay katwirang kailangan ng pera para sa graduating na anak. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 1 linggo mula nang mahulikam ang paglarga ng sasakyang yan pagkatapos magpakarga ng diesel sa Quezon City, sumuko na ang driver at hawak na ngayon ng lalomang pulis. Labis aniya ang kanyang pagsisisi sa hingi ng dispensa sa nagawa. Hirap lang umano siya noon at halos walang maiuwing pera dahil sa mahal ng presyo ng langis. Nagawa ko po yun dahil sa graduating na po anak ko, wala po akong mauwi na pera. Kaya humihingi po ng dispensa na nagawa ko. Sa hirap po kasi ng biyahe, nasa diesel na lang po kasi napupunta yung kinikita namin. Halos wala na mauwi, 100, 150. Pero paano naman ang gas boy na kinaltasan ng 5,000 piso sa sahod para sa di binayarang diesel? Sabi niya nang humarap siya sa police station. Ginawa niya po yan panindigan niya po. Sabi ng driver, handa siya makipag-areglo sa pump attendant, pero sabi ng pulisya, makakasuhan po siya ng kasong istapa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinasinayaan kanina ang huling bahagi ng Central Luzon Link Expressway. Kaya ang biyahe papuntang Cabanatuan City, lubhang bibilis. At sa ngayon, libre pa ang pagdaan doon dahil wala pang toll. Silipin sa pagtutok ni Chino Gaston. Ang mga motoristang pauwi ng probinsya ngayong Holy Week ang ilan lang sa mga unang makikinabang sa bagong bukas na segment ng Central Luzon Link Expressway o CLEX. Ito ang higit 29 kilometers na expressway na nagdurugtong sa Tarlac exit ng Tiplex at Cabanatuan City. Kanina, pinasinayaan at ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang huling 4 na kilometrong bahagi ng CLEX project sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija. Ang higit 10 bilyong pisong construction project ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency na ang construction ay naantala dahil sa pandemya noong 2021. Ayon sa Pangulo, mula sa dating 1.5 oras na biyahe mula Tarlac exit ng Tiplex papuntang Cabanatuan City gamit ang MacArthur Highway, ngayon 20 minuto na lang kung dadaan sa CLEX. Malaking bagay raw ito para mapababa ang transportation cost ng palay mula sa Nueva Ecija na itinuturing na rice granary ng bansa. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. At habang naghahanap pa ng kontraktor na mag-o-operate ng CLEX, libre daw muna ang gamit nito ayon sa Pangulo. Siguro hanggang Desyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck para pwede na silang marelievo natin pati ang traffic sa MacArthur. Ayon sa DPWH, kompleto na ang Phase 1 ng nasabing project. Pinag-aaralan naman ang Phase 2 na layong abutin ang mga bayan sa eastern seaboard ng Luzon. Ang vision nito is magkaroon tayo ng west to east connection. Ibig sabihin, from Zambales, from Subic, all the way to the eastern part of Luzon. No? First west to east connection ito. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Sa ikatlong sunod na araw, bumagsak pang lalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 60 pesos and 748 centavos kada dolyar. Panibagong all-time low po yan, kasunod ng 60 pesos at 69 centavos na exchange rate kahapon. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Serving face card ang Kapuso Boys ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 nang i-feature ng isang lifestyle magazine. Ang dashing looks nila na nagpakilig sa fans. Silipin sa chika ni Athena Imperial. From Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 teams to upcoming leading men of Philippine entertainment,
Mukhang dyan tutungo ang karera ng sparkle artist na sina Heath Hornales, John Clifford, Marco Massa, Lee Victor at Anton Vinzon. The latest digital feature ng isang lifestyle magazine about the boys gives us a peek. Over the moon ang Sparkle Teen sa ganitong opportunities. Sabi nila, magiging daan ito patungo sa platforms kung saan nila maipamamalas ang kanilang mga talento. Hindi ko po talaga ina-expect. I didn't expect to see myself in such a big project na ganito. Kaya, ayun, now na nandito ako, I'm really gonna do my best and I'm really thankful for this amazing opportunity. Masaya rin silang sabay-sabay ang kanilang breakthroughs. Prayer answer, di ba? Kasi honestly, di namin talaga in-expect na magkakaroon ka agad-agad ng project together kami mga boys. Tapos, ayun, minessage kami na parang, magkakasama na kayo. Ito yung isa sa mga bagay na pinapangarap lang namin. Pinag-uusapan namin na sana soon parang mag-work tayo, ma-feature tayo sa mga magazines. And ngayon na binigyan kami ng opportunity ng V-Man Southeast Asia, we're super happy talaga. The boys are looking forward to do more projects together, kasama ang iba pa nilang PBB batchmates. It's really a nice way to explore the outside world ng ganito na. Kumbaga transition na yung PBB para sa amin, so I'm just really excited. If mabigyan kami ng management, why not, di ba? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Halos magkaubusan na ang ilang biyahe sa Batangas Port kahit pa mas konti ang pasahero ngayong araw kumpara sa Martes Santo ng nakaraang taon. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Bam Alegre. Bam! Emil, abalang araw ang Martes Santo dito sa Batangas Port, karaniwan. Pero tulad ngayon, bagamat patuloy yung pagdating ng mga pasahero, ayon sa PPA, nabawasan daw yung mga bumiyahe kumpara noong nakaraang taon. Martes Santo, patuloy ang test run ng oras o online registration assistance system sa Batangas Port. Bagong teknolohiya para sa online ticket reservation bago pa man pumunta sa pantalan. Sa pamamagitan nito ay may iwasan ng mga chance passengers sa Batangas Port. Kung ang pasaherong si Diven Di Maala ang tatanungin, malaking hassle ang nabawa sa kanila dahil sa oras. May tiyak na silang booking pa Odyongan Romblon bago pa pumunta ng pantalan. Noong una, pumipila kami dito na matagal para lang magkaroon ng ticket pero mahirap pa rin magkaroon at ngayon ang bilis. Pero ang mga old school na tulad ni John Alastimosa na biyaheng Puerto Galera hindi natutuwa. Dati, pagpasok pa lang, diretso ka na doon, habol ka. Pagka halimbawa, ang biyahe mong habulin, 9:45. Dahil ganito pa yung oras, abot na abot ka pa. Ngayon, hindi na makakaabot kasi may ganyan pa. Nahahaselan ako para sa akin. Hindi naman daw ito problema para kay Jesseline. Pero paano daw yung mga hindi techie o kaya mahina ang data? Maganda din po siya na meron na pong advance. Pero ang paano po yung iba na, lalo po yung mga senior na hindi po kaya makapag-ano. Ito yung mga pasahero na biyaheng Odyongan Romblon. Halos fully booked ang paglalayag na ito dahil kapag online ang booking nito, isa na lang ang makukuha ninyo ngayong hapon. Gayon din ang mga biyaheng Katiklan sa Aklan na 2 na lang ang available slot. Marami ang biyaheng Mindoro tulad ng Abra de Ilog, Puerto Galera at Calapan. Tuloy naman ang outing para sa extended family ni Virgilio Garcia na galing pa Santa Ana, Maynila. 4 na pamilya sila at mahigit 20 sumatotal. Pikit mata na lang muna sa pagtaas ng pamasahe pati sa gasolina. Kapalit naman ang makapag-unwind at nilay-nilay ngayong mahal na araw. Dama-dama po sir, marami po kami. Semana Santa rin po kaya medyo pahinga rin po. Bakasyon din po. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, patuloy man ang dating ng mga pasahero, tila mas mababa pa rin ito kaysa sa naitala noong Martes Santo ng nakaraang taon kung kailan umabot sa 27,000 ang mga pasahero. Sabi nga, medyo matumal pa rin kung makikita mo. As of kaninang kasing 12 noon, nakapagtala lang tayo ng mahigit na 7,000 na pasahero. Malaki ang ibinaba compare nung isang taon. Emil, ayon sa PPA, ilan sa mga dahilan kung bakit posibleng nabawasan yung mga bumiyahe ay yung oil price hike, pati yung pagtaas ng pamasahe sa mga barko. Ito ang live na sitwasyon mula rito sa Batangas Port. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Sa gitna ng mahal na langis, may ilang mga bus company na may biyaheng panorte nagtaas ng pamasahe kahit wala pang inaaprubahan ang LTFRB.
Pero sa mga darating na linggo, may nag-aabang na ginhawa dahil ipatutupad na ang discounted o kaya libreng sakay. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga umaaray na sa parusang dulot ng krisis sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa pamasahe, may konting ginhawang aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libreng sakay. May 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pangontrata sa mga pampublikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung marirelease daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kumbaga subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters. Yun po yung libreng sakay. Ang end goal is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas pa probinsya sa Holy Week dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus tulad ng biyaheng pabaler sa Aurora, pati na pa Baguio. Yan ay kahit wala pang inaaprubahang taas pasahe ang LTFRB. Kinonsider po actually na wag na lang umuwi dahil minsan lang din ang bakasyon at na-homesick din. Ano na, 1,030. Dati, 900 plus lang. anong tingin mo sa ganun? Siyempre nakakalungkot na. Na-consider mo ba na wag na munang umuwi o paano? Hindi pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawin mo ng paraan. Dahil nga sa pagmahal ng pamasahe, halos lahat ng paraan ng transportasyon tinitingnan na baka mas maraming team bahay ngayong taon kesa team bakasyon. Ang new NAIA Infra Corporation na nagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport, inaasahan na nilang bahagyang bababa ang bilang ng mga lilipad ngayong Holy Week. Sa North Luzon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang taon, walang masyadong bumiyahe nitong weekend pa norte bago ang Semana Santa. Itong nagdaang weekend, wala po tayong monitor na ganung pagdagsa. So, Miyerkules po, bukas ng noontime, tuloy-tuloy po hanggang gabi po yun, maaring tumaas po yung volume po natin. Maging yung Thursday po ng madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakarang taon. Sa mga patimog na bahagi naman ng Metro Manila, inaasahan na rin ng SMC Tollways na bababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Ang bahagyang tumaas ay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yung mga dating motorista natin at nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa mga magbabarko, ayon sa DOTR, may nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga barko pero handa raw ang DOTR para rito. I ask Coast Guard na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na usually nagkakaroon ng ganitong problema para makapagbigay tayo ng libreng sakay. Siniguro naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maginhawa magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahaging nakumpuni na tulad ng bahaging ito sa Gumaca, Quezon. Ipinatigil na muna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni at itutuloy na lamang ulit sa April 6. Ang importante is itong Holy Week, walang magwa one way. Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga naka-heightened alert na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 ng mga pulis para tumulong sa pag-aalis ng mga harang din sa daan at sumaway sa mga pasaway. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod. Dahil dyan sa nagiinuman. So, i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin. Hindi naman nahuliin. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras naman daw ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bukod sa time for reflection, panahon din ng pahinga at bakasyon, ang linggong ito para sa ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang ilan sa kanila, ini-enjoy na ang kani-kanilang beach trip. Makichika kay Nelson Canlas. Sun, sea, sand, and curves. Summer and beach ready na nga ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Si Bianca Manalo, fierce in her animal print swimwear,
habang ini-enjoy ang kanyang salty hair and salty feet by the beach of Amanpulo. Perfect naman for the bright sun ang bright hues ng summer OOTDs ni Beauty Gonzales. Kita rin kung gaano ka-chill and laid-back si Beauty sa kanyang vacation. Sulit din ang bakasyon para kay the master cutter leading lady Max Collins na pinagsabay ang beach trip at food trip. I-flinex pa ni Max ang kanyang snatched waist. Serving looks din by the beach si Ara San Agustin. Para naman kay House of Lies star Martin Del Rosario, much needed ang vitamin C. Kitang-kita rin sa kanyang photos ang resulta ng kanyang pagiging focused sa gym recently. Bago pa ang Holy Week break, nauna nang mag-enjoy sa beach sina Apoy sa Dugo Stars at Real Life Kapuso couple Derek Monasterio at El Villanueva. #couple goals ang sweetness ng dalawa at kanilang fit physique. Sina Shuvi Atrata at Anthony Constantino nag-sizzle in their beach outfits too. Pinaghihirapan daw talaga nila para ma-achieve ang fit body na yan ang sabi ni Shuvi. Daily po talaga yung workout niya. Na-influence niya ako talaga sa bagay na yun. May routine akong sinusunod and eating good food. You just need to prioritize yourself and make sure na you're well taken care of. Not just physically but internally as well. Kasi nag-radiate yan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Nasabat ng mga otoridad ang halos 40 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa mga unclaimed parcels sa Pasay. Nakatutok si Salima Refran. Halos 5,700 gramo ng mga hinihinalang shabu ang nasabat sa iba't ibang warehouse sa NAIA Complex sa Pasay City ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency Interagency Drug Interdiction Task Group. Nabisto yan matapos may ma-detect ang X-ray ng Bureau of Customs sa mga abandonadong parcels na galing abroad. Meron dumating ng mga parcels from Africa, Canada, and Pakistan na total na mga shabu. Illegal yan, syempre. Kinonsil yan at deklarasyon, medical equipment, jackets, at metal roll. So doon tinago yung mga shabu. Aabot sa halos 40 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na illegal na droga. Sinusubukan umano ng mga otoridad na kontakin ang nagpadala ng mga parcel. Kinokontak natin yung nagpadala niyan, syempre nagtatago yun. Kaya minabuti na natin ipakita sa publiko. Mula Enero hanggang Marso 29 ay halos 2 bilyong pisong halaga ng illegal na droga na ang nasabat ng customs nationwide. I-turn over na sa PDEA ang mga na-recover na illegal na droga para sa karagdagang investigasyon at tamang pagdispatsa. Pahuhusahin pa ng customs ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya para masusing masuri ang mga papasok na kargamento. So mahuli naman natin to lalo na pagdadaan niya ng international ports, airports at seaports. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Bumigat pa ang kalbaryong pasan ng mga motorista sa panibagong round ng mega oil price hike ngayong Martes Santo. Kalagitnaan pa ng Abril posibleng matapyas ang oil excise tax kung gagamitin ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. Oh, Diyos ko. Napakamot ulo na lang ang truck driver na si Arnold nang makita kung ilang litro lang ang naikarga ng budget niyang 6,300 pesos. 48 na nga lang, ang kwintada ko nga niyan, kung hindi pa sila nagtaas, sa 50-55 yan eh. Hindi na niya siya nag-aircon. Bukod pa ito sa isa pang tipid tip. Pag medyo lusong, bitaw ka na lang muna. Mag-neutral ka lang muna. Ikinagulat din ang isang pickup na umabot ng 9,000 pesos ang ipinakarga niyang diesel. Pero si Richel, tingi-tingi pa rin magpakarga. Depende kung may kita. So pagdating sa pupuntahan, hintayin niyo ulit yung budget? Apo sir, hintayin namin yung budget sa boss namin. Pag wala? Maghanap na ng biyahe pabalik. May mga nagpakarga rin ng sasakyan pero hindi na araw-araw nagmamaneho. Ngayon, magpapagas tayo ng full tank tapos bukas, mag-go-commute na ulit. Ayon sa Department of Energy, posibleng April 12 to 13 pa iutos ng Pangulo ang pagsuspindi o pagtapyas ng excise kung gagamitin niyang bigay na kapangyarihan ng isang batas. Kailangan pa kasing hintayin ng 15 araw bago maging epektibo ang batas na yan. Pero pagtitiyak ng kagawaran, pagdating sa supply, naiwasan na ng bansa ang isang krisis. DOE has been hard at work in order for us to avoid going into crisis mode, no? And I think we're not reaching that as of the report, based on the report today.
because we have in fact increased the supply and stabilized the supply. Pang 51 araw na anyang average na inventaryo ng langis sa bansa, mas matagal kumpara sa pang 45 araw na inventaryo noong nakaraang linggo. Pinakakonti ang para sa LPG na pang mahigit 1 buwan ng inventaryo, 47 days naman sa diesel, habang pinakamatagal ang para sa kerosene na pang mahigit 100 araw pa. Bukod sa tuloy-tuloy na negosasyon para hindi maputol ang supply ng crudo sa bansa, pinamamadali na rin ng Energy Department ang ilang renewable energy projects para hindi ganong maapektuhan ang presyo ng kuryente. Our companies are reporting exaggerated amounts on magkano ang ino-offer sa kanila yung petroleum, no? But the government is working hard para ma-sustain din ng mga oil companies natin. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Abiso sa mga empleyado ng gobyerno. Half day lang ang trabaho bukas, Miyerkules Santo. Ayon sa Malacanang, mula lang yan alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Work from home rin ang trabaho, liban sa mga ahensyang nagbibigay ng essential services o mahalagang serbisyo. Depende naman sa mga pribadong kumpanya kung ipatutupad ang parehong setup o magsususpend ng pasok. Iba yung pag-iingat sa mga biyahe ngayong Semana Santa para hindi po matulad sa sinapit ng isang truck sa Quezon City. Bumangga sa isang poste sa Mindanao Avenue ang truck na may kargang buhangin dahil nawalan umano ng preno. Kaya para hindi makadamay ng ibang motorista, idiniretso na lang ang truck sa poste. Ligtas naman ang driver. Pero nagkalat ang buhangin sa kalsada at tumagas din ang laman na diesel ng truck. Agad namang nagsagawa ng clearing operations. Mga kapuso, timbog ang isang Ruso at kanyang kinakasamang Pinay na nasa likod ng isang umanong bogus na recruitment agency. Ang mga suspect, ginagawa raw ang recruitment sa pamamagitan ng TikTok videos at naniningil ng daan-daang libong piso pero mauuwi lang sa wala. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ni-raid ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG ang condominium unit na ito. Ang kanilang pakay, dakpi ng mga nasa likod ng inireklamong bogus umanong recruitment agency na pinatatakbo daw ng isang Pinay at kinakasama niyang Russian. Tinanggalan ng bala ang nakuhang mga baril. Unang nadakip ang 2 bodyguard ng mga suspect. Sa sala naman inabutan ng mga pulis ang Russian. Habang ang Pinay sa kusina inabutan na tila natulala pa sa kanyang nakita. Target po niya ang mga OFW. Yung mga katulong tinatarget niya. Bakit po kasambahay, mga katulong ikaw mo ang tinatarget? Kasi may pera po. Agad-agad makabayad. Ang mga pinag-aralan daw namin hindi katulad sa kanya. Binigyan ng pahintulot ng CIDG ang GMA News na makausap ang mga biktima na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Si alias Tata, pinangakuan daw ng suspect ng 260,000 pesos na sahod sa New Zealand bilang factory worker. Matas po offer niya eh. Tsaka being OFW sa Medilas po mababang sahod. So, ginagrab ko yung kanyang offer. Hiningan daw siya ng hindi bababa sa 50,000 pesos na bayad para sa lahat ng requirements pero wala raw nangyari. Hirap po. Kasi po pinaghirapan ko pira ko doon sa abroad. Tapos binigay ko lang sa kanya. Tapos hindi niya kami napaalis. Gusto ko makulong siya forever para wala na siyang mabiktima katulad ko. Si Girlie, staff sa overseas office daw ng suspect. Sa Dubai daw siya ilalagay at sasahod ng 80,000 pesos mahigit. Pero pagkatapos daw niyang magbigay ng higit 100,000 pesos na bayad, dinedma na raw siya ng suspect. Hindi niya alam na yung pinsan ko nasa Dubai. Pina-check ko po kung legit po ba. Kaso po, hindi po siya legit. Pinaghirapan ko yung pera na yon. Gamitin po yung pera na yon kasi nagkakasakit yung parents ko na stroke po. Pero nagmakawa ko sa kanya. Si Jason, ginawa muna raw tagapag-alaga ng anak ng suspect ng ilang buwan at pinangakuan na i-assign sa Dubai para maging personal assistant ng babaeng suspect. Nag-resign siya sa unang pinagtrabahuhan pero ang pangako, napako. Ang dami po pong naging sacrifice din po sa anak niya. Tapos po, ganyan yung ginawa niya sa akin. Every nagpa-follow po ko, waiting for the bank. Tapos po, hanggang pagka, sir,
Kalipasang araw, yung trabaho kong nauna, natingga na po, hanggang natanggal na po ako. Sa investigasyon ng CIDG, ang suspect idinaraan sa TikTok videos ang kanyang recruitment. Si Ana, na pinangakuan na makapagtrabaho sa Japan, nasasahod ng 240,000 pesos bilang trabahador sa pabrika. Sising-sisi na hindi verify muna sa mga otoridad ang recruitment ng suspect online. Habang napapanood ko po sa live noon, okay naman po siya manalita. Tsaka mayroon din po siyang sinend sa akin ng mga documents to prove na legit siya. Fake lang pala lahat yun. Dapat po mabusisi muna. Dapat mag-check sila kung talagang legit yung company or yung office na applyan nila bago po sila magbitaw ng pera. Sa New Zealand sana ang punta naman ni Joy na pinangako ang sasahod ng higit 200,000 pesos bilang factory worker. Wala na raw siyang pakialam kung makukuha pa niya ang 20,000 pesos na ibinayad niya. Ang makalaga, matuldo ka na ang kalokohan ng suspect. Nakikita ko pa siya sa TikTok, sa FB, nagpo-post siya. Ngayon yung mga makikita mong nag-how, saan magbabayad. Ang sakit po sa dibdib na makikita mo yung mga ibang kapwa mo OFW na mabibiktima pa. Ayaw humarap ng suspect sa kamera pero sinabi niya sa akin na aasikasuhin niya ang pagpapaalis sa mga nagdemanda sa kanya. Paalala ng PNP sa publiko, ang aplikasyon sa trabaho abroad, hindi sa social media pinoproseso, kundi dapat sa lehitimong opisina ng mga ahensya ng gobyerno. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tara, let's go running! Si pambansang Ginoo David Licauco, proud 10-kilometer finisher sa kanyang recent run. Natapos niya ang karera sa loob lang ng almost 43 minutes. At dahil dyan, siya ang nanguna sa kanyang age group at overall 9th placer sa 1,500 runners. Proud 10-kilometer finisher din si Barbie Fortesa. What a great way to end Women's Month, sabi ni Barbie dahil ramdam niya ang suporta at pag-cheer ng mga kapwa niyang babae. Mga kapuso, pwede ninyong makasabay tumakbo sina Barbie, David at iba pang paborito ninyong Sparkle artists sa upcoming Sparkle Run. Open ang registration para dyan. Gaganapin yan sa May 30 sa Quirino Grandstand. Kaya naman, tag your Run Squad and let's make it sparkle. May sasalubong na big time na taas presyo ng LPG sa unang araw ng Abril. 20 piso kada kilo ang ipatutupad ng isang kumpanya simula 1 minuto makalipas ang hating gabi mamaya. Ibig sabihin, 202 pesos ang dagdag presyo sa isang tangking may 11 kilogram na bigat. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Una nang sinabi ng LPG Marketers Association na inaasahan talagang tataas ang presyo ng LPG dahil pa rin sa epekto ng giyera sa Middle East. Nasagip mula sa umunoy pambubugaw ng sarili nilang mga ina ang 4 na menor de edad sa Pampanga at Laguna. Nakatutok si John Consulta. Magkasunod na sinalakay ng NBI Human Trafficking Division ang kanilang mga target sa Angeles, Pampanga at San Pablo, Laguna. Kaugnay sa mga nasa likod na pagbebenta ng child sexual abuse or exploitation materials. 3 menor de edad ang nasagip sa Pampanga, habang isa naman ang na-rescue sa Laguna. Ang nambubugaw sa kanila, mga sarili nilang ina. Ayon sa NBI, nag-ugat ang 2 operasyon sa coordination ng kanilang mga counterparts sa bansang Australia matapos maaresto nila ang isang pedophile na may hawak na malalaswang videos na ang ilan galing sa Pilipinas. In both instances, lumalabas yata na pinag-uuhubad yung mga bata. At in some instances, pinag-perform ng lewd act sa Pampanga. Ang ipinapadalang payment nagre-range ng 15 to 25,000 pesos. Doon sa ating naaresto doon sa San Pablo, Laguna, ang ipinapadeliver naman as payment is yung gift certificates o gift cards o kaya food supplies or groceries. Nakumpiska mga gadgets at cellphones ng suspects kung saan nakita ang mga malalaswang pictures at videos na kanilang pinapadala sa kanilang parokyano sa Australia. Wala pang pahayag ang 2 naarestong ina. These materials, if in possession of the subject to be arrested, is actually a violation
of Republic Act 11930, which is the CSAM and OSAIC law, yung pong tinatawag natin, child sexual abuse and exploitation materials, and the online sexual abuse and exploitation of children. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tuluyan ang tinapos ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang operasyon ngayong araw. Matapos ang 6 na buwang investigasyon sa anomalya sa mga flood control project, kumpiyansa ang komisyon na nagawa nito ang trabaho. Pero may bumabatikos na bitin ang investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Iniimbentaryo ng Bureau of Customs ang 12 luxury vehicles na kinumpiska kay dating Congressman Saldico. Paghahanda para kunin na ang mga sasakyan mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. At sa last day ng tanggapan, nagkaroon ng farewell party para sa mga naging empleyado nito. Naroon din ang mga dating miyembro ng ICI na sina dating Public Works Secretary Rogelio Singson at Auditor na si Rosana Fajardo. Redundant na talaga yung ICI. Why? Saan? Sabi na ni Ombudsman, redundant. We've done what we have to do and all the documents are already on the Ombudsman and that's it. You think, ma'am, that the ICI has done its job? Para kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., masaya silang nakapagserbisyo sa bayan. We're happy that we have served the country in the little span of time that was given to us. We thank the God for that. 6 na buwan din ang ginawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., tiwala siyang may pagpapatuloy ng Ombudsman ang kanilang nasimulan. Kahon-kahong mga dokumento tungkol sa mga maanumalyang flood control project ang iturn over na ng ICI sa Ombudsman. Talking to Ombudsman Remulla, he will continue to fight against corruption and will act on our reports or referrals. We have done our part and I think the Ombudsman can do things even better than us. Para kay Batangas Congressman Leandro Leviste, bitin ang investigasyong ginawa ng ICI. Hinamon niya ang Pangulo na ilabas ang final report ng ICI. The ICI is prematurely being cut short today. Because for all that we can assume, it seems like a harmless report because most of its contents are what is already in the public domain. So I don't know why they can't release the report. I am here because I was hoping the ICI will release the report. Ito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Ayon sa Department of Justice, pinag-aaralan na nila ang mga dokumentong isinumite ng ICI sa kanila at tanging ICI lamang ang makakapaglabas raw ng final report. I think that's something we will refer to the ICI to disclose. Kasi hindi namin hindi namin produkto. We need to sift through the report, no? Yung confidential report, the part na about yung case build-up, that's something we cannot disclose kasi sensitive yung information doon. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa mga kapusong may lakad ngayong Semana Santa, mag-ingat po dahil unti-unti nang tumitindi ang init at alinsangan. Ngayong araw, umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes. Danger level na init din ang naitala sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusaw, Capiz na 42 degrees Celsius. Ang ganyang kainit po ay posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o di kaya heat stroke. Posibleng magpatuloy ang mainit na panahon bukas, Miyerkules Santo. Pinakamataas na maaaring maitala ay 45 degrees Celsius sa bayan pa rin yan ng Virac. Ayon sa Pag-asa, nakaka-apekto ang ridge of high pressure area. Ibig sabihin, pababa ang hangin kaya mababa ang tsansa ng pag-ulan at walang makikitang kaulapan. Pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms kaya huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa hapon, posible ang kalat-kalat na ulan sa Negros Provinces, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao.
Angat na angat ang Pinay features ni Sparkle star Shuvi Etrata sa kanyang dream collaboration with celebrity photographer BJ Pascual. Ang checklist ni BJ kaya napili si Shuvi bilang muse sa photoshoot sa chika ni Aubrey Carampel. Ethereal Beauty. Dahil angat na angat ang gandang Pilipina. Ganyan ang say ng ilang netizen sa photoshoot na ito ni Shuvi Etrata. Bagay nga raw na maging next Marimar. Hirit ng ilan. Pero ang pinusuang photoshoot, dream collaboration came true raw para kay Shuvi dahil nakasama niya ang celebrity photographer na si BJ Pascual. Si BJ raw mismo ang nag-offer na gawing muse si Shuvi. I've been seeing her on her makeup artist's Instagram. Ang tagal ko nang walang musings actually. I rarely have time and hindi na rin ako masyado na-inspire. Until now, nung nakita ko yung mukha ni Shuvi, I was just like, oh, she looks so Filipina, so fresh, so new. Sabi ko talaga, totoo ba Tadya? Paano ako makikilala ni BJ? Feel ko ikaw lang gumagawa niyan. Hanggang sa totoo pala talaga. Tapos gusto na ako makausap ni BJ. Tapos hindi ko na alam, parang ang bilis-bilis na ng pangyayari. Nag-book na kaagad si BJ ng isang napakalaking studio. Ang photoshoot, inspired ng iconic muse na tampok sa mga painting ni National Artist for Visual Arts, Ben Cab, na si Sabel. Bumagay raw ito sa very Pinay features ni Shuvi. Si Shuvi talaga yung perfect na morena muse for the moment. She's young, she's fresh, she's very candidly authentic and very Filipino. Hindi niya kinakahiya kung saan siya nanggaling. And that's what makes her lovable. Kabilang sa mga isinuot ni Shuvi, obra ng Filipino designer na si Rahul Laurel na Sabel-inspired din. Nung sinuot ko talaga, sabi ko talaga, paano ko ito ipopost? Parang, nung sinusuot ko palang, totoo ba ito? Takot akong suotin kasi baka mapano or as in, sobrang ingat na ingat ako. That shoot was actually our first shoot, first time working together ever. And she's very easy, very comfortable, and hindi ko na-expect na ganun pala siya kalog in real life. And she's a joy to shoot and para siyang professional. Antabayanan daw ang iba pang layouts na kanilang i-release kung saan suot naman niya ang obra ng iba pang Filipino designers na sina Eric Manansala at Lance Rubio. Sobrang nakakaiyak na nakakakilig na sobrang excited ako, and looking at the feedback of people, doon ako mas nasiyahan. BJ Pascual is known to be one of the most talented photographer in the industry. So, nandun na po talaga yung trust ko, yung parang alam kong kahit anong mangyari, magiging maganda to. Nandun ako sa feeling na I'm just really excited, ma-consider lang na as her muse, okay na ako. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Imbes na ban sa Roblox, nais ng ilang grupo na higpitan at bantayan na lang ang mga kabataang Pinoy na naglalaro nito. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Bakasyon pa naman ng maraming bata. Ang sabi noon kasi ng Department of Information and Communications Technology sa Roblox na nilalaro ng marami, posibleng ipagbawal ang larong yan ngayong Semana Santa. Pinamonitor kasi ito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil may mga game na nakakausap umano ang mga kabataan ng ilang matatandang gusto silang abusuhin o gamitin sa karahasan. Pero sa pulong ng kagawaran sa mga stakeholders, kahit ilang grupo na para sa mga kabataan, sinabing hindi nila yan gusto. We're also not in favor of a total ban. Of course, if Roblox will introduce those safety mechanisms that everybody has been clamoring or asking for. Even if we ban or restrict Roblox right now, what is saying that in the next year or in the coming years, a new platform will emerge? Kaya ang gusto nila, maghigpit na lang ang Roblox. Yan din naman umano talaga ang gusto sanang mangyari ng DICT at CICC bagaman bukas pa rin sa ban. We are not here to hinder or shut down avenues of creativity and innovation such as Roblox. We are taking immediate action, setting guardrails. If the platform fails to provide the safety and the care for the welfare of those children,
CICC will not hesitate to advocate and push forward with the ban. Nasa pulong din ng Department of Education at pulisya. Ang gusto ng huli, mas mahigpit na pagbabantay at maayos na sistema para makapagsumbong kung kailangan. Real-time monitoring of in-game communications must be enhanced to detect and prevent predatory behavior. Reporting mechanism should be simple and accessible for both children and their parents. Napagkasunduan ding higpitan ng pagtiyak sa edad ng mga naglalaro at hindi paglalagay lang ng birthday. Sa panig ng Roblox, dapat anyang mas aktibo ang platform sa pag-monitor sa chatbox para mapigil ang potensyal na pag-abuso. At dapat may direct hotline sa pulisya at ibang nagpapatupad ng batas. Walang kinatawa ng Roblox sa pulong, pero nauna na nitong sinabing meron silang advanced safeguards at safety policies and processes para maprotektahan ng mga player laban sa mga mapanganib na content at communication, gamit ang AI at gamit ang mga dedicated teams. Limitado rin lang umanong makipag-usap ang mga bata at teenagers sa kaedad nila. At may mga paraan sila para mag-report at makapag-ulat sa mga law enforcement at safety organizations. Hiling ng mga stakeholder, magkaroon ng formal na kinatawan ang Roblox sa Pilipinas. Sa April 7 ay pupunta sa Pilipinas sa mga kinatawan ng Roblox para makipag-usap sa DICT. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Walang maipakitang dokumento kaya inaresto sa Quezon City ang lalaking nagmamay-ari umano ng baril. Inaalam kung nagamit ito sa krimen. At nakatutok si James Agustin. Walang kawalan 38 anyo sa lalaki na inaresto ng pulisya matapos maaktuhan na may hawak umanong baril. Nangyari ang pag-aresto habang nagsasagawa ng anti-criminality patrol ang mga operatiba sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Nung lalapitan nga po nila yung suspect natin, balak pa sanang itago. Kaya lang hindi niya alam, yung mga lumapit pala sa kanya, mga pulis pala. Hinanapan siya ng mga dokumento, nung wala siyang maipakita, inaresto na siya. Nakuha mula sa suspect ang caliber 38 revolver na kargado ng bala. Ayon sa pulisya, hindi lisensyado ang baril at inaalam pa nila kung saan ito nabili ng suspect. Yung area kasi na yon ng pinaghulihan niya is may mga history na kasi ng mga robbery hold-up dyan, mga theft. Sa investigasyon, napag-alaman na dayo lang sa Quezon City ang suspect na residente ng Laguna. Tumanggi siya magbigay ng pahayag kaugnay sa nakuhang baril. Pero nang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa lugar, ay bibisitahin lang po sana. Nakamag-anak. Yun lang po. Wala na po akong masasabi. maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Action star Kylie Padilla is so back. Angat agad ang galing niya kahit sa training pa lang para sa upcoming series na Task Force Firewall. Ang paghahanda ng cast sa chika ni Aubrey Carampel. Aakalain mong eksena na ito sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall dahil si Kylie Padilla puno ng angas na nakikipaglaban sa ilang mga lalaki. Ibinida pa niya ang kanyang fighting skills. Kabilang ang husay sa martial arts, pati paghawak ng baril, at fatalin ang maaksyong engkwentro. Bahagi pa lang ng training ni Kylie para sa gagampanang role. Ang co-star naman niyang si Jack Roberto, nag-tactical and practical shooting training kasama ang co-star sa sina Miguel Tan Felix, Buboy Villar at Kaylin Alcantara. Bakit nga namin ba inaaral to? Kasi syempre kailangan maging accurate lahat ng galaw namin sa firewall at maging tama yung paghawak sa baril, yung stance, yung form, and etc. Today, mag-self-defense training din kami. May bonus ding behind the scenes ng sweet moment ni Jack at Kylie. Pati na ang kulitan ng cast. Okay. Actually, maganda. Galing ni Jack, guys. Bukod naman sa military-style training, may mga sariling paghahanda rin si Kylie para sa serye. I'm doing a lot of things, a lot of physical things. Na ginagawa ko na naman po before. It's just more intense now. Yeah. In preparation for Firewall. Yes! Very active si Kylie para mas ma-develop ang kanyang strength and endurance. Recently, umakyat pa nga siya sa Mount Pulag.
Ang saya-saya ko po na nagawa ko yon with my cousin and of course her friends. Na-realize ko kung gaano talaga kagaling si Dad, aka God. So, isang malaking achievement yan para sa akin. Spotted si Kailin sa Mega Woman Club event wearing a summer boho glam fit. Nasa event din ang Task Force Firewall co-star na si Lexi Gonzalez. Ang daddy raw mismo ni Lexi ang nag-train sa kanya ng gun handling. Enjoy nga raw siya sa taping dahil muli niyang nakasama ang kanyang co-runners sa Running Man Philippines. Nanggaan kasi nga si Buboy, wala pa, masaya lang. And then, syempre si Miguel, mga runners. Yes, nakakadalawa na ako with them. And of course, Derek Rico. So, sabi ko, ay, okay, Running Man team. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Exciting yan! And that's my Chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya! At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.